Isang bagito at batang-batang Pinoy na nagpabagsak sa bata at alaga ni Naoya Inoue, kinomatos at diretso sa ospital ang kanyang nakalaban. May isang bagitong Pinoy na boksingero na alaga ni Jerry Peñalosa ang kumawawa at winasak talaga ang bata ni Naoya Inoue sa bansang Japan. First round brutal KO ang inabot ng hapon na kalaban. As we watch this beautiful scene, maganda yung umpisa ng game, tapos napapanapos yung pinasok ng isang buhok. Hindi po basta-basta ang hapon na ito na bata ni Naoya Inoue, mga kaibigan, dahil ito lang naman ang hapon na nagpabagsak sa kanya sa kanilang sparring na laban. Sino ang bagitong Pinoy na ito na nagpabagsak sa bata ni Inoue at paano niya winasak ang kaisa-isang hapon na nagpabagsak sa halimaw ng Japan? Si Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo, kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ang dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito, pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts si Pagaling 2019. Oh, active performer just like Pagaling. High. Kenneth Lover. Oho, ito na. Umatake na agad si Lover. A lot of punishment. Knockout. Oho. Left hand. Sa round number 2, kuha ni Lover ang takbo at galawan ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. Now he's putting the pressure on Lover. Lover, Tokosol. Oho! Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see Lover as active. Gotta be more aggressive. Then he'll counter. That's the end. Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh! Robbie! Oh, what a shot! Left hand! Watch here, the opening will come up. Yun! Just with the right hand, there, abandoned his right jab. From different angle, we saw. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban.
Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight title. Araw ng Sabado, August 24 taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board, Parañaque City, nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Ching Ching Yang ay isang dekalibreng boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Round number 1, dumayo pa ng Parañaque ang boksingerong taga China para masungkit ang kampyonato at belt na pinapangarap niya. Round number 1. Init ka agad ang simulaan. Oh, shoot! Nagkarama ka agad. Bilis ah. Boom, counter. No? Oh, solid. Sa round number 2, kuha na ni Lover ang galawan ng kalaban kaya madali na niyang napapatamaan ang kanyang kalaban. Ito nga abangan nyo guys. Uppercut counter. Inside another one. Maganda kondisyon. Left straight. Solid na rin left. Matibay din. Good body again. Hindi tinatablan. Matibay siya. Ganda ng mga patama. Boom! Good defense, ha? Huh? Uppercut. In every time nakakatama. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Kontrolado pa rin ang ating pambato ang laro ng kalaban nito. Nice again. Ganda combination. Nice good comeback. Good right hand. Good exchange. Dito sa round number 4, matibay din talaga ang boksingerong taga China pero wala na rin siyang nagawa dahil sa lakas ng ating bida. Oh, yan na. Umalog na naman. Pinapaula na. Pucha. Wow. Round number 5, malinaw na ang kalibre ng ating boksingero kaya tagilid na dito ang boksingerong Chino. Dito sa round number 6, matindi din talaga ang kalaban ni Kabayan. Sugod dito ng sugod at ayaw sumuko sa kanilang laban. Momentum nasa Cheng Cheng eh. Nasa kanya yung momentum. Nakatama din yun. Round number 7, ayaw magpatalo ng dalawang naglalaban pero mas nakakalamang dito ang ating kababayan. Para good test. Grabe. Dito sa round number 8, tuloy pa rin si Kabayan sa pambubugbog sa kalaban. Baliwala sa kanya ang mga kamao ng kalaban. Nakabuild si ano? Yung more of that, naka-recover na yata. Ayan na! Round number 9, maliksi pa rin ang ating kababayan habang pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. Ka-cheng-cheng eh. Final round, round number 10, parang hindi napapagod ang ating kababayan. Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban. Sugod na,
Yun, na-counteran. 8 seconds. Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang round na ipinanalo ang kanyang kalaban. Dahil sa mga panalong ito ay dinayo na ang ating pambato sa bansang Japan at ang kanyang unang hapon na kanyang makakalaban ay alaga mismo ng halimaw ng Japan. Si Tulio de Canarudo ay bata ni Naoya Inoue dahil sa husay nito palagi itong kasparing partner ni Naoya Inoue at ito yung hapon na boksingero na nagpabagsak kay Naoya Inoue. Araw ng Linggo, December 15 taong 2024 sa Shimiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Okay, ladies and gentlemen, Kenneth Llover in the red corner, his round number 1. Llover now takes center of the ring, opens up with a jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio. Goes for a jab. Another jab from Llover. That is a jab and a straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Si Kenneth Llover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boksingero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Wala talagang imposible kung ikaw ay mangangarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.